Can you turn the mic on, please? Sorry. Thank you. DDS, sila naman ang gawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. Palakpak tayo, palakpak. You are, Pahiya siya dun. Willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon sa ICC na pangalanan ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of what Inutusan pa. Ako tinan yung mukha nito. Bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And you are, whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list ng Nako, wag mo ituloy yan. Baka makagaya ka ni, ni Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. Sige ka, wag mo ituloy yan. Dadagan Balita News Update. Alright, welcome back mga kabalitaan sa ating palatuntunan. At inyong palatuntunan ho ang Danagan Balita News Update. At andito naman ho tayo nagbabalik para magbigay na naman ng panibagong reaction video. At ito ay patungkol pa rin sa pagdinigo sa nakaraang araw. At itong ipapakita ho natin talagang mabubuisit ho kayo sa mamang ito. Ha? Mabubuisit talaga kayo pag nakita mo, lalo na sa pagmumukha nun, nako, hindi mapagkakatiwalaan mga kabalitaan. May may mukha pang humarap at magtanong kay Tatay Digong Duterte. Na wala namang kalaman-laman yung tanong nito mga kabalitaan. Pabalik-balik, paulit-ulit na lang ho. Parang mga bingi yun sila eh. Tinanong ng isa, tapos ito naman sa kabila nagtanong. Ito naman yung si Boyingi. Tawag ko lang si Boyingi. Kaya lang humusga kung ba't tinawag ko siyang Boyingi. Ganun pa rin yung tanong. Walang pagkakaiba. Bueno, kung bago pa lang ho kayo dito sa ating munting bahay, YouTube channel natin, sa mga bagong salta, lalo na sa ngayon, yung mga bagong nanonood lang po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At sisimulan na ho natin para malaman nyo kung sino itong si Boyingi, mga kabalitaan. Bagong upo po itong kinatawan ng kanyang party list. So, of course, you have 10 minutes. You may proceed. Magandang gabi po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Totoo po yun, kanina umaga pa, walang tayuan, walang kain, pero chill lang muna po tayo in the pursuit of truth. I'd like to begin with a short manifestation on the Kakaya. issue of the death penalty. I have to put on record that Akbayan maintains that this is an anti-poor measure. Alam naman po natin na ang karamihan, if not all, ng nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Tanong ko lang to, ba't ganyan ho siya? May napansin ho ba kayo sa mamang ito? Nakita ko na to dati sa mga vlog niya kasi binabanata niya to si Tatay Digong Duterte. Talo naman, di ba? So, ngayon, ano pala to? Ewan ko kung anong party list itong si, ano ba pangalan nito? Jindanya? Sindanya? Percival Sindanya? Hindi ko lang makita, hindi masyadong ano. Pero anyway, tuloy ho tayo. Kayo nang humusga ho sa pagkatao nito mga kabaitaan. Ako, may suspetsya ako nito eh. Basta alam ko na kung ano to mga kabalitaan. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganon, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang ang sasagot niyan. Maraming pong salamat. Ang ganda lang sagot ni Tatay. Nawala ako eh. Ang ganda ng sagot ni Tatay eh. Iwan ko, sir. Iwan ko sa'yo. Oh, di ba? Oh.
Ano to parang magandang laban to, magandang laban. Tuloy natin to mga kabalitaan. For responding, Mr. Former President, I'll now go to my questions, beginning with earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Sa Mr. totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, Tagang no? Parang hindi ko alam kung bingi ba sila, hindi ko alam nagpapa-epa lang, hindi ko alam ano lang for publicity. Kasi kaninang umaga pa daw siya dyan naghihintay para lang makapag-tanong kay Tatay Digong Duterte. Ang tanong ho dyan, hindi niya ba narinig yung mga pagtatanong ng ibang mga nauna pang kongresistang nagtanong kay Tatay Digong Duterte? Baka siguro gusto lang publicity para makita siya sa television at makilala. Kasi nakilala lang to sa social media. Ngayon nakita na siya sa television. Natatawa ako sa pagmumukha nito. May mukha pang iaharap sa ating dating presidente. Ako yung nahiya sa kanya mga kabalitaan. doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Deadma. Former President, yes? Ako yung sir. Yes. Your response? Dinedma lang ni Tatay Diggs. Can you turn the mic on, please? Thank you. DDS, sila naman naggawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. Palakpak tayo, palakpak. You are Pahiya siya dun. abusing the phrase to the detriment of my city. Tingnan yung pagmumukha ni Buhingi, Wala tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon sa ICC na pangalanan ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of what Inutusan pa. Ako tinan yung mukha nito. civil registrar. At sa, maybe sa police. Huwag ho sa akin, hindi ako bookkeeper ng Pahiya. para sa Pahiya si Boy namatay ng Taplik. mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigation na yon magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong death squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS, but I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. Kawawa yung In mukha. that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list? Nako, wag mo ituloy yan. Baka makagaya ka ni ni Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. Sige ka, wag mo ituloy yan. Pag naituloy mo yan, nako, sige pakinggan natin. Baka tinuloy na yung tanong dito, mga kabalitaan. Ng Malacanang at ng police. Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. Ano ba to? Parang naging king ko eh. Tingnan mo pagmumukha nito. Hindi mapagkakatiwalaan kasi eh. Tanong ng tanong, naitanong na yan. Wala. Nagtataka ako dyan sa Kongreso. Hindi ba ni-review yung mga pagtatanong nila? Nakakahiya ho mga kabalitaan. Pabalik-balik na lang ho. Si Tatay Digong, sakit ng ulo nito pabalik-balik mag-explain sa kanila. Yun po yung totoo mga kabalitaan. Siguro kung nasa Baluarte lang siguro to sa Davao City nung ganitong pagdinig, siguro nahampas na rin to ng mikropono ni Tatay Digong.
Tuloy tayo mga kabalitaan. and the people that they think could shed a light to the extrajudicial killing that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Simple yung Mr. sagot, Chair, Mr. natural. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And you are, whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Napakabanga. Ano bang tanong yun? Ba't sinabi niya na, bakit may ano na ba? May ano na ba? Ay naku, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain mga kabalitaan. Ano bang nangyari sa taong to? Tingnan mo yung uso. Ha? Sarap pakagat ng lamok eh. Tingnan mo. Diba? Parang ako yung nahiya dito eh. Biglang sumulpo. Sige, tuloy tayo mga kabalitaan. Hindi ko na puputulin to. Dire-diretso na to. Bahala na kayong humusga sa mamang yan. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Galing. Thank you very much, Attorney Palakpakan! Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukhang, lahat ng nasa watch list. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad at nahatulan ng guilty. Are Ito you, pong mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Yeah. Mr. Chair. Ang tapang. Napakaswerte po. Should the former president face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng tukhang at extrajudicial killings. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond you. by saying, Sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. Ala. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Yun, no? Maski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Thank you very much, Congressman Sindanya. Ayun nga, mga kabalitaan, no? Nakakabuwisit eh. Parang ako yung nabubuwisit sa mga sagot ni Tatay Diggs. Mas lalo nabuwisit ako sa mga tanong ni Buingi mga kabalitaan, no? Yun nga, parang pumunta lang ho siya dyan para ipahiya yung sarili niya mga kabalitaan. Walang kakwenta-kwentang tanong. Akala ko kung ano pa bang itatanong dito. Pabalik-balik na lang. Nako, napakahirap po mga kabalitaan. Ito yung problema natin dyan eh. Sa Kongreso, sana no, may nagtatanong, may nagsasala diyan sa mga tanong. Ano bang tanong mo diyan? Sige, bahala ka na. Para hindi mo masasayang yung oras kasi yung oras dito yung pinag-uusapan. Kasi sa dami nagtatanong, ganun pa rin yung mga tinatanong. Isa lang po yung punto ho nila. Tingnan mo si Tatay Digong, parang inaantok na dyan.
Anyway, nagpapatawa lang ho tayo kasi parang king ko itong yung episode na ito. Yeah, episode yung portion na to mga kabalitaan. Parang kanina seryoso kasi tayo eh. Ngayon, patawa naman ho tayo dito. Parang ginawa niya, yung sarili niya parang ano lang eh, parang ipinakita niya lang para pagtawanan ho siya dyan. Kaya yon, so dito nagtapos yung ating reaction video mga kabalitaan. So ito lang portion ho natin at abangan nyo po yung mga karagdagan pa nating videong i-upload sa mga susunod na mga oras, sa araw at sa magandang panahon ho. Hindi pa ako naka-move on sa mamang yun. Anyways, mga bagong salta, bagong bisita ho, bagong nanood sa ating mga video dito sa ating munting bahay po, Danagan Balita News Update YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe na ho kayo para lagi kayo updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Huwag kalimutan no, lahat ng senatorial slate ho ng ating Pangulong Duterte, PDP laban, suportahan ho natin ho sila. No? Ewan ko kung kasama ba si Attorney Velasco ba yun? Yung dating spokesperson ni Duterte. Rodriguez. Sorry, hindi Duterte, Marcos. Rodriguez pala. So botohan natin si Congressman Marcoleta. Yan, sigurado ho tayo dyan. May kumpiyansa ho tayong makakatulong ho sa ating bansa yan mga kabaitan. At saka yung Bisaya Good Party List. Oy, sa mga Bisaya diha no, mayong adlaw ninyo, kamusta kamo? Ayun yung kalimti ha, ang Bisaya Good Party List. Butuhan na to. Greco pinaagi ni Greco Belgica. Siya ang first nominee ng party list na yun mga kabalitaan. Sino pa ba? Marami pa no? Marami pang wala pa akong kumpletong listahan sa senatorial slate ng PDP laban. So pag mayroon na ho tayo niyan, araw-arawin ho natin yan. Pag nag-vlog tayo, araw-arawin ho natin. Ipapakilala ho natin sa inyo. Kasi alam ko na meron pa rin sa inyong na hindi pa rin nakakaalam kung sino-sino pa. Siguro mga prominenteng tao, yung makilala na, yun lang nasa isipan ho natin, di ba? Robin Padilla, si Senador Bato de la Rosa, yung paragi ho natin nakikita sa television at naririnig yung mga pangalan. Pero yung may mga bago ho na hindi tayo familiar sa kanila, tutulungan ho natin sa pamamagitan ng programang ito na may pakilala ho natin dyan sa inyong mga kabalitaan. So huwag kalimutan suportahan niyo po palagi yung ating munting bahay, Danagan Balita News Update YouTube channel mga kabalitan. So i-search nyo lang po sa inyong, kung may mga YouTube account kayo, paki-search na lang ho, nakasulat ho dyan, ano ba? I-search nyo lang at Danagan Balita. Dan-Agan Balita, no? Ikaw lang, makikita nyo na ho mga kabalitan. At ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat. Para naman makapagpahinga-hinga tayo kasi medyo parang wala na tayong panahon sa sarili ho natin. Lagi natin gumagawa ng reaction video. May trabaho pa tayo tapos gagawa naman ng reaction video. Wala na hong pahinga mga kabalitan. Again, ako yung magpapaalam na po. Maraming salamat sa inyong suporta. Mabuhay kayong lahat. To God be the glory. Mama, chup chup. Peace out.